Hi guys, welcome back ulit sa ating panibagong video. Welcome back sa aking YouTube channel. At ngayong araw na to, nandito na naman ulit ako sa gym. Mag-exercise ulit tayo guys, samahan nyo ako. Ngayong araw na to guys, ang i-workout ko is shoulder. So front delt, tapos mid delt, tapos rear delt. So bago yan, take muna ako ng pre-workout. So ito nga pala yung tinitake kong pre-workout no guys, from One Up Nutrition. Siya, all-in-one pre-workout. So meron siyang caffeine. Ang caffeine niya is 350 caffeine. Meron siyang energy, focus, mood, complex, okay, endurance and performance, nitric oxide, pump, complex, yan. Ito yun, energy and focus, pump, volumizer, performance, endurance, flavor niya strawberry. So, ito yung tinitake kong supplements from One Up Nutrition. So, ito, tinitake siya before exercise. So, pag legs day, pwedeng 1 scoop. Pero pag, halimbawa, ang upper day lang yung shoulder, bicep, tricep, ganun, back, pwede ako mag-take ng half scoop lang. So, ito yung kagandahan ng pre-workout ng One Up Nutrition. Dahil meron siyang magandang ingredients ng pre-workout. So, take ko ngayon is half scoop lang kasi shoulder exercise lang naman. So, half scoop, 200 or 250 ml of water. So, ito na yung ating pre-workout. So, lalagyan na natin ito sa shaker. Yan, wala pang tubig. Then, lagyan natin ng tubig. Sarado lang natin. So, ngayon, lalagyan na natin siya ng tubig. Konting tubig lang guys. Para sakto lang dun sa amount na kailangan ng half scoop. Kahit bababa sa 150. Ayan, mix natin. So yun guys, sandali lang yung pag-mix para yung caffeine hindi mawala. Okay, inumin na natin. Okay. So yun, tapos na tayo mag-take ng pre-workout. I-prepare naman natin ngayon yung intra-workout. So, ano ba yung intra-workout? So, ang intra-workout yan yung parang nagre-recover ng energy, recovery muscle, recovery electrolyte while you're doing exercise. So, isa sa mga magandang klaseng supplements ito guys. So, ito naman yung magandang klase ng intra-workout, no? From One Up Nutrition pa rin guys. So, ito meron siyang BCAA, EAA, glutamine, joint support. So, yung BCAA, ito yung branch chain amino acid. Meron siyang 5 grams. Ito, titingnan natin kung 5 grams na ba. Ayan, meron siyang 5 grams of amino. So, 3:1:1 ratio siya. Tapos, yung EAA naman, meron siyang 2 grams. 2 grams of essential amino acid. So, yung glutamine, ang ginagawa ng glutamine is repaired muscle tissue, recovery muscle soreness, recovery muscle pain. Yung joint support merong collagen. So ito magandang klase guys no sa part ng supplementation. So ito tinitake ko 1 scoop during exercise. Pwede siyang 400-500 ml of water. So meron din siyang electrolytes. Yan, electrolytes, recovery ng electrolytes. So, ang electrolytes merong potassium, magnesium, sodium. Tapos yung joint support. Yung joint support naman guys, nag-lubricate ng joint. Ayan guys, ang nakalagay. Promotes growth, protein synthesis, performance, and strength. So, promotes joint support and enhanced recovery. Promotes rehydration. So, maganda ito i-take during exercise. So, ngayon lalagyan na natin ng ating shaker ng 1 scoop. So yun guys, kukuha na tayo ng 1 scoop dito sa intra-workout. Ayan. Okay. Then, sarado na natin. Ngayon naman, lalagyan na natin ng tubig. Okay, so pwede natin punuin siya guys. Kung gusto nyo, pwedeng punuin yan. Pwedeng kasi 500 ml of water naman tong amount ng shaker eh. So ayan, medyo puno na. Tingnan natin no. Ayan guys ayan, puno na. So parang mabula siya pero normal yan dahil yan, amino acid.
So ayan guys, umpisahan ko na, no? So warm up tayo dito sa cable machine, front delt. So let's go. So yun guys, no, wina-warm up ko muna yung aking shoulder para hindi tayo ma-injury. Kaya maganda talaga mag-warm up muna bago mag-exercise para siguradong iwas injury, iwas muscle pain, para makita natin yung magandang pumping ng blood. So isa rin sa dahilan yan guys, para maganda yung condition ng katawan mo bago ka mag-exercise. So yun na nga, no, guys, dito ko inumpisahan yung aking shoulder exercise sa pamamagitan ng reverse grip, cable, front raise. So dito ang advisable ko guys pag nag-exercise kayo sa ganito, 12 to 15 reps lang. So depende na yan sa sets, kung ilang set ang gusto nyong i-workout dito sa ganitong exercise. Pero mostly minimum is 4 set. So yan ang pinaka minimum niya dyan guys, kung shoulder exercise ang i-workout nyo dyan. So inumpisahan ko yung cable front delt exercise sa wide grip bar. Tapos yung panghuling gagamitin ko is cable rope. So rope naman yung gagamitin ko sa huli para mas mag-isolate yung muscle ko sa front delt. So itong exercise na to guys, more on front delt exercise. So dito ko na gagamitin yung cable rope. Kung titingnan nyo naman guys, pigang-piga yung front delt area ng aking shoulder. So yan ang kagandahan pag gumamit ka ng cable rope sa huli. So ang technique po pag ganitong exercise guys, dahan-dahan muna sa umpisa. Then pag tingin mo na medyo nangangalay na, konting konting bilis mo na. So ipa-partial mo na siya. Then hanggang sa mag-failure ka na. So ibig sabihin tapos ka na doon sa ganong program ng exercise. So lilipat ka na sa panibago mong exercise. Ganun lang guys ang ginagawa ko pag nag-shoulder front delt ako. Kapag tuwing nagpapahinga ako, doon ko iniinom yung aking BCAA, yung essential amino acid at branch chain amino acid, para mag-recover yung energy ko sa katawan. So dito naman guys, lumipat ako sa shoulder press machine. Yan, wina-warm up ko muna sa pamamagitan ng single arm press, tapos saka ko siya isabay. So dito ang ginagawa ko 10 reps tapos 4 sets. Pero sa huli magda-drop set ako. So yan ang ginagawa ko pag nag-shoulder press ako. So sa umpisa, single arms muna, tapos 10 reps. Pagkatapos, dahan-dahan, kinukuha ko guys yung pumping ng blood dyan guys. Dinadahan-dahan ko para yung condition ng pump ng blood is maganda yung resulta pag once na dinagdagan ko na ng bigat yung binubuhat ko. So ganyan ang ginagawa ko sa umpisa. So dito unti-unti na ako magdadagdag ng bigat dahil nakapag-warm up na yung aking shoulder. So dito front shoulder pa rin yung ginagawa ko guys, no? Front shoulder pa rin yan. So dito naglagay ako ng supporter ng aking elbow para hindi ako mahirapan kasi wala akong spotter eh. So ito na yung parang tumutulong sa elbow ko para mag-press pataas. Kasi pagka medyo mabigat na,
yung ano ko, yung elbow ko hindi kayang mag press pataas, kaya nilagyan ko ng suporta yung elbow ko para isang tulong na rin yun guys sa akin para mag-exercise ako ng tuloy-tuloy nang walang spatter na kasama. So isa yan sa dahilan kung bakit nilagay ko yung para sa elbow. So dito guys, nag-decide ako na mag-dumbbell front raise habang naka-shoulder press ako. Ginawa ko yan dahil nararamdaman ko yung pump ng blood sa shoulder front raise ko, na maganda yung blood flow ng dugo. Saka yung condition ng katawan ko is ganado ako mag-exercise. Then after ko mag-pause konti, then buhat ulit. 1 minute rest lang guys, para hindi ka mangalay or hindi na mawala yung pumping ng blood. Then after ko mag-shoulder press, balik ulit ako sa dumbbell front raise. Sa dumbbell front raise guys, kahit 10 reps lang din pwede na. Bawat side. So bawat reps. Yan, 10 reps lang yan guys. Kung 10 reps sa shoulder press, 10 reps din sa dumbbell raise. So ito na yung last set para mag-drop set ako guys. Last set ng shoulder press machine before drop set. So yan ginagawa ko, nagda-drop set na ako. Diyan sa pagda-drop set, hindi ka na kailangan magpahinga. Katanggal mo ng dumbbell, dire-diretso na yan hanggang sa matapos mo yung program mo. So yun guys, last set ko is yung dumbbell front raise. Yan, ginawa ko yan para mas maganda yung workout ng aking front delt. So ginawa ko lang yan guys, mga 1 set lang. 1 set, 15 reps. Lilipat na ako sa next program ko, which is yung aking middle delt. So dito ginamit ko yung cable side lateral raise. So ganito ako mag-workout ng aking middle delt ng shoulder. So ginagamit ko yung cable machine. So panimula yung cable machine, 15 reps, 4 set of exercise. Hindi ko muna inumpisan sa medyo mabigat para maganda yung execution ng shoulder middle delt. Sa ganyang exercise guys, medyo i-slide mo konti yung katawan mo guys sa gitna para mas mararamdaman mo yung bawat pumping ng blood. Tatama talaga dun sa middle delt ng shoulder mo. Kasi kung straight lang, hindi mo siya masyado mapipil. Pero kung nakaslide ka, parang ganito, yung ganyan, yan. Mas mapipil mo talaga yung epekto sa ginagawa mong reps. Lalo na kung papunta ka na dun sa failure. So yun guys, lumipat na ako dito sa standing dumbbell lateral raise. So middle delt pa rin ang tama nito sa exercise na to guys. Yun nga lang, hindi mo siya pwedeng bilisan, dahan-dahan lang talaga para mas mapil mo yung pumping at saka yung effect ng workout mo kung saan mo siya wino-workout. Kasi kung mabilis, hindi mo siya mararamdaman guys.
Pero pag dahan-dahan lang, tapos pinifeel mo kung saan yung tama nung nung bawat reps, kumbaga mind muscle connection, i-set mo yung ano mo na ganun ang gagawin mo, i-feel mo yung bawat reps mo na kung saan talaga siya tumatama. So ang ginagawa ko guys, after ko mag-exercise, squeeze. And squeeze konti, squeeze. Yan Let's lang. go. Then, lumipat ako dito sa my bench guys para hindi mag-swing yung likod ko. So, mas feel ko kasi na steady yung position ko pagka merong bench. Pero yung tama pa rin yan guys is middle delt. Dito guys, lumipat ako sa dumbbell rear delt fly. Instead of nakaupo ako, ang ginawa ko, ginamit ko yung bench pa-incline position, tapos ginawa kong supporter guys para hindi ako mag-swing. So yun ang purpose ko guys, para bawat squeeze, bawat pump direkta doon sa rear delt ko guys. So dito sa exercise na to guys, rear delt na no. So natapos na ako doon sa middle delt, front delt tapos na rin. Ito na yung pinaka last part, yung rear delt. So bandang likod ng ng shoulder. So dito guys, 15 reps, 4 sets. Yun lang ang ginagawa ko. Yun nga lang dito, hindi ko na medyo napapansin na bumibilis na pala yung pag squeeze ko. So dapat dito dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang dapat para mas build yung rear delt part ng muscle. Pero pag hindi nyo nakuha dito guys, lumipat kayo sa cable, katulad ng ginawa ko. Lumipat ako sa cable dahil ang cable dyan medyo hindi ako masyado mabilis at hindi rin masyado mabigat. Kagandahan lang sa ganyan, control na control mo yan. So isa din sa magandang klase ng exercise yan para sa rear delt parts. So pag hindi pa rin guys, lipat kayo sa standing position, cable fly, standing position, para mag-iba yung pump ng inyong muscle sa bandang likod, sa may bandang rear delt parts dyan. Ganyan. Then yung pinaka last na exercise guys, yun yung machine pick dick. Yan yung pinaka last part ng rear delt exercise. So dito guys, sigurado na talaga yan na magpipil yung muscle sa may rear delt parts ng inyong shoulder. So isa sa magandang exercise din yan guys. So dito yung sulit na tama ng rear delt muscle parts. Dahil yan wala talagang kadaya-daya yan sa pag-i-exercise, dahil hindi ka gumagalaw diyan. Basta tama yung position ng iyong exercise. Then ito yung pinaka-pinali kong exercise guys, no, yung shrug trap exercise. Para yan sa traps guys. Magandang exercise yan para sa traps. Last part yan ng shoulder exercise. Come on. Come on, you can do it. So yan yung shoulder exercise ko ngayong araw na to, no, guys. Salamat sa inyong panonood. Salamat sa suporta. At see you ulit tayo sa susunod na exercise.